Malaki ang naging epekto ng pag-alis ni LeBron James sa Lakers, pero mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa simpleng pagkawala ng isang superstar. Matapos ang 8 season sa Los Angeles at isang championship noong 2020, tuluyan nang nagsimula ang Lakers ng bagong era nang ipaalam ni LeBron na sa ibang koponan niya itutuloy ang kanyang ika-24 na season. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang responsibilidad na ngayon ay halos nakasentro na kay Luka Doncic. Sa halip na hatiin ang pangunahing playmaking at scoring duties kasama si LeBron, mas malinaw nang siya ang magiging mukha at pangunahing offensive engine ng Lakers. Kasama niya sina Austin Reeves at ang mga bagong dagdag na manlalaro na itinayo para mas bumagay sa kanyang estilo. Makikita rin ang epekto sa roster. Malaking bahagi ng dating lineup ang binago ngayong off-season, kabilang ang pag-alis ng ilang pangunahing rotation players. Pinalitan sila ng mas batang mga manlalaro at mga pirasong mas nakatuon sa spacing, depensa, at rim protection. Kabilang dito sina Walker Kessler, Quentin Grimes, Matisse Thybulle at iba pa. Kaya oo, malaki ang pagkawala ni LeBron. Mawawala ang kanyang leadership, experience, playmaking at scoring, pati ang kakayahan niyang gumawa ng malaking play kapag pinakamabigat ang pressure. Pero ang Lakers naman ay tila sinasamantala ang pagkakataon para bumuo ng koponang mas nakasentro kay Luka Doncic. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung kaya bang palitan ng Lakers si LeBron ng paisa-isa dahil halos imposibleng gawin iyon. Ang tanong ay kung magiging mas epektibo ba ang bagong Lakers kapag buong-buo na ang koponan sa paligid ni Luka. Kung mabilis silang magkakaroon ng chemistry, maaaring ang pag-alis ni LeBron ang maging simula ng isang bagong Lakers era, hindi lamang pagtatapos ng kanyang panahon sa Los Angeles.